Hi guys! Magandang araw! Sa video natin ngayon, subukan kong i-explain kung ano nga ba yung registration preference sa my.sss portal registration. Marami kasi daw nalilito at nagtatanong doon sa previous post ko kung paano mag-register at susubukan kong i-share sa inyo yung ideas ko about this. So let's start! Kapag nag-register ka sa my.sss account, kailangang i-prove natin na existing SSS member na tayo. So, pipili ka dito sa mga options na ito, hindi ito basta random choices. Dapat yung may available informations ka na naka-record sa SSS. Para dito sa transaction number and personal record form, ito ang best option sa mga new member ng SSS. Kasi dito, makukuha mo ang transactions number doon sa email na sinend mismo ng SSS right after nyong mag-submit ng online registration. Ito yung ilalagay mo dito sa registration preference, itong transaction number. At para naman dito sa savings account number option, ito naman ay para dun sa mga nakapag-open ng SSS bank account for benefits like SSS cash card, quick card, o kaya yung SSS UMID ATM pay card. Makikita mo ang savings account number sa harap or sa likod ng card, depende ito sa bangko. Piliin mo itong savings account number kung dati ka nang nakapag-submit sa SSS para sa benefits or loan disbursement. Dapat ang bank account ay recorded sa SSS system. Kung wala kang account na recorded sa SSS, subukan mo ang ibang option. Ang option naman na ito ay para naman sa may mga UMID card. Pero ang hinihingi nila dito ay PIN code. Before kasi, may UMID card silang inilunsad na kailangan ng PIN code at kailangan mo lang din itong i-activate doon mismo sa kanilang SSS branch sa kanilang kiosk. Ito yung old way dati para makacheck tayo ng ating monthly contributions at saka mga loan payment. Pero kung hindi mo siya matandaan na nag-activate ka ng PIN code, mag-scroll up ka lang at may nakalagay dyang OR. At dyan, i-fill out mo na lang ang iyong mother's maiden name. Kailangan ay same ito doon sa application mo nung nag-request ka ng UMID card. Ang point dito is nagamit natin yung record natin ng UMID card application sa SSS. At para sa option na ito, ang employer or household ID number, ang option na ito ay para sa mga nagtatrabaho o employed o kaya sa mga kasambahay na binabayaran ng kanilang monthly SSS contribution. Isa na ito sa pinakamadaling option. Hingin mo lamang ang kanilang employer SSS ID number or household ID number. 10 digits ito, makikita sa payslip, minsan sa kontrata, o kaya ay hingin mo directly sa inyong HR. At para naman dito sa payment reference number options, pwede mong gamitin ang options na ito kung nagbayad ka na ng iyong contributions, o kaya naman ay may mga hawak kang mga old receipts. Kailangan kasi is resibo. Makikita kasi sa loob ng resibo yung mga SBR number or yung mga payment receipt transactions number. Kung updated ang iyong contact at email address sa SSS, isa din ito sa pwede mong maging way para makita yung mga loan posted payment. Kasi nagsisend si SSS sa ating mga email address ng mga updates. So gaya nito, nakakuha pa ako ng sample receipt ko. Pwede mo din gamitin kahit mga previous transactions pa. At para dito sa options ng date of loan, kailangan na may existing loan balance ka. Kung wala, pumili ka ng ibang options. Pero kung meron, ilagay mo lang dito sa registration's preference ang date ng iyong loan release o kung kailan ka na-approve. I-fill out mo lang base sa kanilang format. Makikita mo ang date alone doon sa mga SMS na mga confirmation messages, pwede din sa email. At para dito sa last options, ito naman ay para sa mga pensioner. Kung check-based ang system nila para sa pag-receive ng mga pensions, pwede nilang ilagay sa registration preference ang check number. Makikita naman ito sa mismong cheque na inirelease sa kanila. Pero kung hindi ka naman pensioner, i-ignore mo na lang ang option na ito.
So, ayun nga yung mga options. Basta pumili ka lang ng informations na available sa'yo at siguradong nasa records na ng SSS para mas mabilis ma-verify yung iyong identity ni SSS. Sana na-explain ko sa inyo ng maayos kung ano nga ba itong mga options. At this video is based lang sa aking own ideas at personal research. So hanggang dito na lang. See you sa next tutorial!